atong nasod no nga maka-attract ang tataog kanang gitawag nato nga foreign direct investments no kay sa 2024 for example, out of the 226 billion US dollars na foreign direct investments diri sa ASEAN region, ang Philippines got only about 4% or about 9 billion US dollars. No, imagine out of 226 billion US dollars mao na atong share. Ngano man dagan kayo reasons no, but among others like for example mahal ang atong cost of doing business no, ang electricity. Although maayo unta ang atong labor sector kay maayo kayo ta mag-English, dali kaayo ta makasabot, ang kana siya na offset na siya nganong mahal man ang atong cost of electricity kay one of the factors that increase the cost of electricity is of course the VAT no. So mao na siya nga kanang isa sa area nga atong galantawon na for the Philippines to be competitive. And then dako kayo nigtabang for example to the manufacturers kay mao man gid sila ang pinaka naigo no on the side of the industry, but on the side naman of the consumers dako kayo ni siya tabang in terms of increasing or strengthening the purchasing power of Filipinos kung pananglitan from 12% mahimo na lang 10% ang VAT kay para mudako pud ang ilang purchasing power kay dako pud na siya for the average Filipinos kanang reduction na 2% kay almost everything na atong gapaliton aside from the food in their natural state and then some of the medicines, everything else are taxed by 12% VAT no. So kay ang VAT gitawag nato na siya nga consumption tax no, it is passed on to the ultimate consumer. So kung manufacturer ka or trader ka, mapasa nimo na siya sa consumer. So ang burden gyud na gyud sa ato kita nga user. So kini siya dako kayo ni siya nga puruhan nga mulambo gyud ang atong ekonomiya kay there will be more money in circulation and our Philippine fellow brethren, they will have more purchasing power kung kanang magamit nila sa atong ekonomiya. Sa ang matuba ang pag-ubos usab sa maong value added tax kun VAT, sigurado makasigurado ba kita ani nga modagan usab ang mga foreign investment niini or ana po ya uban nga cases nga niubos ang maong VAT apan wala kini ni epekto sa mga foreign investment? Isa na siya na area nga mag-benefit no kay aside from the Filipino people, mag-benefit po ang atong country kay we will be competitive na. If we look at Vietnam, we look at Singapore and Cambodia, they are less than 10% no, although ang Indonesia 11%, but ang naamanggod tay lain nga advantages no kung for example ang atong VAT rate would be decreased to 10%, naatay edge over our ASEAN neighbors kay number one, maayo man ang atong labor force no, and then number two kanang ang atong proficiency sa English dako gyud kayo na nga advantage no. If you go to Indonesia for example, mao nang pinakadako nila nga challenge including sa Vietnam. That's why kung papilion lugar ang mga foreign direct investors, ilan ang galantawon na more than the labor force, more than the advantages that we have. Galantawon po nila nga ang cost of doing business is very expensive here in the Philippines. So mag-benefit yun in the area of attracting FDIs and making Philippines as an investment destination.